Hi guys! So, I'm just filming today because, and sorry, medyo magulo na yung ating background. So, I'm filming today kasi today is the day na naisipan kong warts removal ulit, pero this time around sa face na. So, it has been, I think, 3 weeks to be exact. So, yung sa neck ko, wala na masyado kayong makikitang signs. Meron pa rin siguro yung medyo mapupula na lang siya. Kasi di ba nagpa-warts removal din ako. Sa skin station yon. Ang nagastos ko, neck, under yung breast part, and mamaya sa face, total of 6,000 pesos. So, kung interested lang kayo, so skin station, magpapa-quote kayo sa kanila kung magkano. So, when I arrived dun sa skin station na clinic, dito nila ako nilagay sa doctor's room. So, I just prepared my stuff and pinagpalitan rin nila ako ng damit. Since i-check rin nila yung neck ko, meron pang natira from the previous warts removal. And ito, nagpe-prepare lang ako for my face warts removal naman. Ito na guys yung part na lalagyan na ako ng anesthesia sa face. And ito na nga yung final result. And as you can see, sobrang dami at namumula siya. And ina-expect ko na after some time is magkakaroon pa ng pamumula at irritation siguro a little bit. So, ayun lang yung harsh reality ng warts removal. Ito na nga, big reveal. Para akong pinotakte ng kung aning-aning. Pero sanay na ako hindi masanay. Parang nakita ko na kasi to before eh. Parang ganito rin naman yung dati. So, pinagpawisan tayo mga besh. Nilakad ko lang. Kasi ang hirap kumuha ng Grab dahil umuulan. So, yun. So, ito pala yung ano niya ha. Kukwento ko sa inyo kung ano yung process ng nagpa-warts. Okay, ayusin ko lang yung camera and para mas maayos. Hold on. Hi mga beshi. So, ito na nga. Inayos ko lang yung camera para masabi ko sa inyo kung ano yung process ng pagpapa-warts ko. By the way, nandito si Sheldon. So, bali, yung first step talaga niyan, actually backstory lang. And, lagi ako talaga nagpapa-facial at least once a month before I actually went to San Francisco. Meron na talaga akong binibiling package sa skin station. And by the way, this is not sponsored. Kasi sila yung ewan ko lang for me sila yung pinakamura kasi may package sila na pwedeng bilhin. Let's say, kunyari, 2,500. Meron na siyang kasamang diamond peel and facial plus diamond peel. And then siguro mga 4 sessions to 5 sessions na siya, ganyan. Depende kasi sa promo nila eh. Dun lang sa website nila, you can check every now and then, kahit walang occasion, meron silang mga promos, mga packages, ganyan. And depende sa inyo kung ano yung sa tingin ninyo yung mas gusto ninyo, di ba? So, yun na nga, every time kasi na nagpapaderma ako, hindi ko naman talaga parang concern yung pimples. Although, hindi rin talaga super kinis ng balat ko. Pero siguro, nung kabataan ko yun, medyo pimple prone talaga ako kasi very oily ng face. And siguro, ano na rin siya sa hormones. Pero, nung medyo tumatanda na ako, hindi na. So, parang nag-change na rin siguro yung ewan ko, yung sa, kasi di ba ganun daw yan, pag tumatanda ka parang, na mas nag-clear up na yung sa pimples. Kung pimple prone ka nung kabataan mo, possible na pag medyo nagkaedad ka na, mawawala na rin yung ganong period ng life mo. So, sa akin, nagkatotoo naman siya.
And by the way, I am bare face right now. Except sa naglagay ako ng lipstick bago ako nagpa-derma. And pag uwi ko ngayon, yan pa rin yung lipstick ko. So yan yung sa Dior na lipstick. Ano nga shade to? Wait lang. Nakita ko kasi yung lalagyanan. Ayan. Binili ko kasi to sa... Wait lang. Binili ko to sa Hong Kong na... Ito yung ano niya, oh. Ayan. Hong Kong duty free. So, kasi... Wait lang, tingnan ko lang kung anong shade. Rouge Brilliant. So, Dior... Dior Addict 720 Icon. So, ito yung... Kung interested lang kayo, kasi... I actually got a feedback na dapat sinishare ko kung ano yung mga items na binibili ko. Especially for the condo. So, segue lang to kasi nga, ito yung ganap ko for today. And then, yun yung recent purchase ko ng bag. Kasi guys, something about me, ano din ako, mahilig ako sa bags. And, ililink ko rin yung carousel ko. Kasi, I am selling yung mga like luxury or contemporary na bags na pre-loved. Sometimes ako talaga yung gumamit. Kumbaga ako yung first owner, and meron din ako mga pre-loved bags na binibenta na brand new, and meron din namang mga kumbaga nabili ko lang din sa second hand market. So check nyo na lang yung carousel kasi rin ako I'm a bag enthusiast. Mahilig talaga ako sa bags. And sinesell ko rin naman yung bags ko kapag kapag okay na ako. Ayan. Ano pa ba? So yun nga, so lagi nila sinasabi sa akin, going back, dun sa story ko about my facial journey with Skin Station. Lagi nila lang sinasabi sa akin, ang dami ko ng warts. So, in 2021, nakapagpa-warts removal na ako. Yun yung first time ko. And then, sobrang dami din talaga nung time na yon. Although, never ko pang napagawa sa yung body. More on sa neck lang and sa face. So, ang hindi ko gusto kasi sa warts removal, bumabalik talaga siya. Kasi, di ba parang, I don't know if it's hereditary pero kasi di ba sabi nila, kumakapit din siya sa, let's say, sa towel. Virus kasi siya kung di ako nagkakamali. It's a virus na, yun nga, normally kung hindi ka lang mag-isa sa bahay, let's say, family kayo, so, possible na magkahawaan kayo talaga. So, pero kasi, parang hindi siya ganun din maiwasan agad. So, bali, yung sa akin, since I'm living alone na, pero kasi, di ba, parang hindi mo talaga siya maiwasan. I don't know if makuha mo rin ba siya sa hangin or something. Pero, or baka sa mga clothes, kahit nilalabhan ko naman, nagpapalit ako ng towel every week. So, kasi, make sure ko na nalalabhan ko siya every week. So, yun nga, yun lang naman yung lagi nila sinasabi na, ma'am, dami mo ng warts, ganyan-ganyan. So, in 2021, yes, nagawa ko siya kasi work from home. Pero ang struggle ko kasi ngayon na lahat na tayo bumabalik sa office or slowly but surely bumabalik na sa office. So, I'm working in the office 4 times a week na. And minsan nag-interview ako ng applicants, ganyan. So, kaya hindi ko talaga ma-dedicate yung time ko to focus on the appointment for warts removal. Kahit gusto ko rin naman. So, ayun. So, parang hopefully, ma-achieve natin yung skin na gusto natin. Update lang siguro dun sa neck. Kasi, eto siya, So, the first process was, binigyan ako ng coat. So, yun nga, kung ready na ako, syempre, kailangan, ang tip ko sa inyo, if sa tingin ninyo na kailangan ninyo, let's say, may bakasyon kayo, sa beach, or sa out of the country, or di ba parang out of town, syempre, or meron kayong mga ganap, like mga events, mga kasal, ganyan, syempre, do not schedule it kahit mga 1 week before. Huwag nyo na i-schedule kasi may downtime talaga yung warts removal. Mangingitim kasi talaga siya
And mamaya, i-show ko sa inyo ng mas malapitan. So, tips yon. So, siguro kung makapag-leave kayo sa work ninyo ng mga 1 to 2 weeks, I think pwede na yun. Pero yun nga, meron pa rin kasi sa akin, like, 3rd week bago siya talaga medyo nawala. Pero kung titingnan niyo ng malapitan, meron pa rin siyang nagbabalat-balat. So, ayun. Pero hindi ko siya nilalagyan ng any products kahit pumapasok sa office. Parang pagtsagaan na lang nila. Ayan. So, yun. And then, so, in reality, bumabalik talaga si warts. So, unfortunately, hindi ko sure kung meron bang way para hindi siya bumalik. Pero, in my situation, bumabalik siya. So, ako, parang tinanggap ko na lang, I think magpapa-warts removal ako pag talagang kailangan. Pero kung pa isa-isa, I don't think there's a need to do so. Although, yun yung sabi nila, para hindi masyadong pansinin, and hindi masyadong mahal. And sa ibang sa ibang health card, kasi di ba minsan sa mga offices naman nagbibigay sila ng benefit. So, covered yung kanilang sa health card covered yung warts removal. But sa skin station kasi hindi. So, I don't know if pwede kayong pumunta sa ibang hospital or clinics, like mga dermatologists. So, better ask kasi sayang. Sa akin na nagastos ko 6,000. But back in 2021, 7,000 yung nagastos ko doon. So, almost same range. Pero yung ngayon kasi, pwede akong bumalik for additional check. Kasi, hindi ko alam na pwede pala yun. Hindi in-offer ng doctor last time. Although, sa skin station din siya, ibang branch lang. So, yun. Tip din yun. What else? I think, dun naman sa care, ay siguro expectation, kung masakit ba siya, lalagyan kasi siya ng pampamanhid. So, yung pampamanhid, it will need to stick, or parang meron kang waiting time of 35 to 45 minutes bago kanila balikan. And totally, hindi naman super mamamanhid ng bonggang-bongga. Pero at least, sa case ko, may ibang parts na nagugulat ako kapag tinatry nilang sunugin yung warts. And siguro isa pang expect. So, kung masakit, may sakit siya, siguro huwag nyo lang masyado isipin. Kasi pag iniisip ninyo, yun, baka mas may panic kayo. Pero sa akin, hindi naman, kasi mataas din naman yung pain tolerance ko. Yun nga lang, pag umaabot siya sa part na hindi nyo nalagyan ng pampamanhid, or siguro konti lang inalagay niya, nafe-feel ko talaga, and napapaano ko, ouch, gumagalan ako. So, nagsastop naman siya pag ganun. And then, may amoy talaga siya, guys. Amoy nasusunog na balat. Amoy piniprito. Charot. So, yung mga medyo mahina ang pain tolerance at medyo mabilis mag-panic, heads up lang kasi talagang part siya dahil maamoy mo talaga, hindi may iwasan. So, hindi ko gusto yung amoy, to be honest. But, anyways, nandun na. I think it's part of it. So, yun lang. Para i-condition nyo lang siguro yung sarili ninyo. And then, expect nyo na talagang for some time, papangit kayo. Especially after mismo nung pag sinunog na talaga yung sa face. Kasi, mamumula siya eh. And then, pag nakita ninyo yung sarili ninyo, especially kung hindi naman kayo pimple prone, sa unang afternoon, parang baka mag-self-pity kayo. Pero don't worry guys, it's part of it. There's really a downtime. So, be prepared na lang na ganon. And, wait lang. Ang sakit na ng ko. Nakahiga si Sheldon kasi. So, ito yung itsura niya. For some reason, pag uwi ko ng bahay, ilalagay ko na lang siguro itsura niya pagkatapos niyang sunugin, yung warts. Pero, naglakad kasi ako. Pag uwi ko ng bahay, para na lang siyang mga tuldok-tuldok na parang nunal. Ayan. And since it's weekend ngayon, and naka-leave ako ng 2 days, so hopefully sa ika-5th day ko, medyo okay na siya. Yung sa neck, ayan, chinek niya rin yan kanina, so meron rin siyang ginawa. Dito, hindi ko napapakita, dito sa part na to, kasi chinek niya kung meron pa siyang naiwan last time, and meron pa.
Kaya, inano niya rin. Pero, kung mapansin nyo, diba, mas clear na siya ngayon. So, ayun. And then, siguro, warts removal, ang kailangan nyo lang talaga is, milipad yung buhok ni Sheldon. Ang kailangan nyo lang talaga is, tulad yan, parang makati siya dito. May offer sila sa inyo na parang anti-inflammatory. And, meron din silang ibibigay sa inyo na parang skin prep yung tawag nila eh. So, binili ko na yun kasi siya, wala akong facial wash na hindi strong. Kasi, feeling ko yung COSRX na gamit ko, yung color red, feeling ko medyo strong yung formula nun eh. So, gusto ko sana hindi yung mild lang yung formula. So, I think kung may Cetaphil, baka nga pwede yun eh. But, I'm not sure So, kinuha ko na lang din yung panlagay sa face na cleanser na in-offer nila. And, bawal basain in the next 24 hours. Pero sabi niya, after a day, pwede na rin siya lagyan ng mga BB cream. Pero let's see, kung hindi pa naman ako papasok sa office then I just want it to be ganito lang. Para hindi ma-clog din yung anything na ilalagay sa face. So, yun. And then, I will update you guys siguro mga after 5 days. If there are anything else na gusto nyo itanong, just feel free to comment on the description box and I will answer yung mga questions or feedback or any suggestions para mabilis mag-heal yung ating warts. Okay? Tingnan mo ako. Ba't mo ako tingnan? Pangit ba ako, Sheldon? Tumingin ka sa akin kung maganda ako. Dali. Tingin ka sa akin. Dali. Wow, maganda ako. Wow, good boy.